Sa ganap na 40 umaga nung ika-4 ng Abril 2026, opisyal na sumiklap ang apoy ngang tunggalian sa Strait of Hormuz na gumulantang sa madilim na gabingang Persian Gulf at nagwakas sa lahat ng huling pagsisikap sa diplomasiya sa pagitan ng Estados Unidos at ng Republikang Islamiko ng Iran. Sa kabisera ng Tehran, ang hidwan sa loob ng Supreme National Security Council ay umabot na sa sukdulan. Ang paksyong hardline ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ay matigas na tumanggi sa ultimatum para sa negosasyon na ibinigay ng Washington na nagmamarka ng isang lamat na hindi na mahihilom sa patakarang panlabas ng bansang ito. Ang pagtatangging iyon ay agad na nag-trigger ng isang mapanirang chain reaction sa military chessboard ng gitnang silangan. Sa forward command ng United States Fifth Fleet na nakahimpil sa Bahrain, ang commander ng fleet ay maring naglabas ng operasyong militar na may codename na uprut ng walang anumang pag-alinlangan. Ang dambuhalang makinarya ngang digmaan ng militar ngang Estados Unidos ay agad na lumipat sa pinakamataas na combat status. Ang pagsisimulang kampanya ay hindi sa pamamagitan ng mabagal na engkwentro ng nga impanterya, kundi isang mapanirang long-range preemptive strike. Sa tahimik na dagat Arabian, 3 Arleigh-Burke-class destroyer ng United States Navy ang sabay-sabay na nagbukas ng kanilang mga vertical launch system. Ang makamaningning na kidlat na apoy ay humati sa langit na naktulak sa dusa-dusa ng Tomahawk cruise missile paita sa Himpapawet. Ang nga dambuhalang bakal na may dalang nga warhead na tumitimbang ng daan-daang kilo ay nagsimulang kanilang nakamamatay na paglalakbay na umagibis sa ibabaw Enga Alon, sa bilis na subsonic patungo sa Emga Radar Surveillance Station at anti-ship missile seat Enga Militar Enga Iran na nakapwesto sa kahabaan Enga Mabatong Baybayin. Kasabay nito, sa isang lihim na airbase na matatagpuan sa kailaliman ng Arabian Peninsula, ang tanyak na A-10 Thunderbolt 2 Squadron ng United States Air Force ay tumanggap ng utos na sumalakay. Ang mamakinangang digmaang binansagang Warthog na espesyal na idinisenyo para sa tungkuling direct fire support at pag-ubos ng mga target sa lupa ay nagsimulang gumulong sa runway. Sa ilalim ng bawat pakpak ng Aten ay toneladang armas kabilang ang mga smart glide bomb, unguided rockets at mga defensive flares. Ang squadron ay mabilis na lumipad sa napakababang altitude upang iwasan ang radar NGA, reconnaissance system NGA kalaban. Ang kanilang target ay ang mamatitibay na bunker, mga mobile missile launcher at ang coastal defense lines na mabilis na idinedeposito na militar na miran sa Strait of Hormuz. Sa baybayin ng Iran, ang kaguluhan ay mabilis na nasukpo ng bakal na disiplina ng mga puwersang pandepensa. Ang nga unit ng IRGC ay agad na pumwesto sa kanilang nga combat positions. Ang radar NG Bavar 373 Air Defense System ay patuloy na nag-i-scan sa airspace. Sinusubukang tukujin ang malilit na signal NG cruise missile NG Estados Unidos sa gitna NG Ingay NG dagat. Ang lambat ng apoy ng depensa ay naksimulang ilatag. Ang mga self-propelled anti-aircraft guns at short-range missiles ay patuloy na nagpaputok sa langit na bumubuo nga isang nagliliyap na pader upang harangin ang unang bukso nga atake. Ang nga nasasanga-sangang daloy nga apoy ay naliwana sa buong kalawakan na ginawang isang tunay na impyerno ang Strait of Hormuz. Ang unang Tomahawk missile ay bumasak sa harangang air defense na naghatid ng isang nakamamatay na dagok sa long-range surveillance radar station sa tuktok ng bundok. Ang pasabog ay lumikha ng isang dambuhalang bolang apoy na natapon sa malalaking bato at ganap na sumira sa sentral na antena. Gayunpaman, inaasahan na ng militar ng Iran ang senaryong ito. Sa sandaling hindi na gumana ang pangunahing radar station, ang underground backup command system ay agad na kinuha ang kontrol. Ang mga Nur anti-ship missile launchers na maingat na nakatago sa mga kuweba sa baybayin ay nagsimulang lumabas, handang gumanti. Ang nga pagsisikap ng militar ng Iran ay nakpatunay na ang pag-ataka ng United States Navy ay hindi madaling makakabali sa determinasyon ng isang puwersang sinanay sa loob ng maraming dekada ng embargo at tensyon. Habang ang air defense ng Iran ay nakatutok sa matarget sa mataas na altitude, ang A-10 Squadron ng US Air Force ay biglang lumitaw mula sa guhit takpuan. Sinamantala ang mga blind spot ng defensive radar, ang mga attack aircraft na ito ay pumasok sa airspace ng operasyon.
Ang engkwentro sa pagitan NG Malakas na Air Strike Force NG Estados Unidos at NG Matibay na Coastal Defense System NG Iran ay pumasok na sa pinakamatinding yugto. Walang puwang para sa awa, tanging malulupit na tactical calculations at direktang pagtatapat sa pagitan ng hawalek firepower at baluting bakal. Ang Strait of Hormuz ay hindi na lamang isang regional hotspot kundi naging epicenter na ngang isang pandaigdigang tunggaliang militar kung saan ang bawat pagkakamali sa taktika ay babayaran ng dugo at buhayng libu-libong sundalo. Ang langit sa ibabaw ng Strait of Hormuz ay nabalot ng makapal na kadiliman. Ngunit ang tahimik na kalawakang iyon ay mabilis na nabulabo ng nga nakakatakot na bugso nga poy mula sa United States Navy Fleet. 12-12 ng Tomahawk cruise missiles ang humahagibis malapit sa ibabaw ng Arabian Sea, bitbit ang libu-libong kilo ng high-intensity explosives patungo sa coastal defense line ng militar ng Iran. Ang mga dambuhalang bakal na ito ay gumagamit ng advanced terrain following navigation technology, lumilipad sa napakababang altitude upang malusutan ang mga radio warning systems. Ang estratehikong layunin ng unang atake na ito ay hindi upang ubusin ang mga impanterya kundi upang direktang tamaan ang sentro ng defensive system, kabilang ang mga early warning radar stations, ang mga pangunahing air defense sites, at ang Forward Operations Command ng IRGC. Sa lupa, ang surveillance network ng militar ng Iran ay agad na tumugon sa bilis ng kidlat. Ang mga long-range air defense complexes na Bavar 373 at Hordad 15 ay patuloy na nag-iskan ng mga signal. Sinusubukang tukuyin ang maliliit na tuldok na gumagalaw sa bilis na subsonic sa gitna ng maraming ingay ng ngaalon. Sa sandaling malantad ang trajectory NGM ang cruise missile NG Estados Unidos. Ang multi-layered air defense fire NG Iran ay opisyal na na-activate. Sunod-sunod na mga anti-aircraft rounds ang bumulusok sa kalawakan na gumuguhit ng mga maningning na linya sa gabi. Ang mga self-propelled anti-aircraft guns at short-range missiles ay bumuo ng isang makapal na pader ng bakal sa himpapawid. Ang matinding engkwentro ay lumikha ng mga nakakasilaw na pagsabok na nakliwanak sa buong estratehikong kipot. Ilang cruise missiles ng Estados Unidos ang nabaril bago pa man tumama sa target na nahing mga bolang apoy na bumagsak sa madilim na tubig. Gayunpaman, ang napakalaking bilangam nga missiles at ang komplikadong tactical maneuvers ay nakatulong sa malaking bahagi ngang Tomahawk formation na makalusot sa defensive shield. Isa sa mga pangunahing target, ang long-range radar station na matatagpuan sa isang mabatong burol, ay tumanggap ngang direktang tama mula sa isang penetrating warhead. Ang lakas ng pagsabok ay nagtapon sa toneladang semento at lupa, naganap na bumasag sa dambuhalang antena at naging tumpok ang umuusok na bakal ang mamahaling electronic sensors. Agad pagkatapos nito, sunod-sunod pang mga pagsabog ang naganap sa kahabaan ng baybayin na tumama sa mga ammunition depots at communication stations. Ang nga shockwaves ay dumaan sa mga trenches, bitbit ang makapal na alikabok at nakakapaso na init. Sa kabila ng matinding pinsala sa mga unang minuto, ang militar ng Iran ay hindi nagulo. Ang mga impanterya at coastal defense forces ay mabilis na lumipat sa underground backup command systems. Ang mas sopistikadong NOR anti-ship missile complexes ay nagsimulang lumabas mula sa mga matitibay na kuweba, dahan-dahang inilalatag ang mga Berfong launchers, handang magpaulan ng apoy sa mga warships ng Estados Unidos na nasa laut. Habang ang atensyon ng buong Iranian air defense system ay nakatuon sa ulan ng mga cruise missiles, isa pang banta na mas mapanira ang tahimik na lumalapit mula sa Timog Silangan. Ang A-10 Warhawk Squadron ng US Air Force, matapos lumipat mula sa lihim na base sa Arabian Peninsula, ay sinamantala ang dilim at komplikadong terrain upang lapitan ang battle zone. Lumilipat sa altitude na ilang 10 metro lamang mula sa dagat upang iwasan ang surveillance radar. Ang mamakina na digmaang ito na may matitibay na titanium armor at dambuhalang kargada na armas ay tahimik na pumasok sa airspace na Strait of Hormuz. Ang mga pilotong Amerikano ay napanatili ang tactical spacing, pinatay ang lahat ng radio communication systems upang matiyak ang ganap na pagiging lihim. Kanilang sinusubaybayan ang target sa pamamagitan ng forward-looking infrared sensors, naghihintay ng tamang pagkakataon sa paglitaw ng unang sinak ng araw sa guhit takpuan. Nang ang malamlam na liwanag ng umaga ay nagsimulang pawiin ang dilim,
na naglanta sa makapal na itim na usok mula sa mga Iranian defensive bases. Ang A-10 Squadron ay agad na nagbago ang altitude. Sila ay lumitaw mula sa guhit takpuan na parang mametal na halimaw, bumabaktas sa mga bundok sa baybayin. Nang walang anumang babala, ang attack formation enigra, Estados Unidos ay direktang sumizide patungo sa emiga anti-ship missile launchers at sa emiga bunkered defensive clusters na katutuklas lamang. Sa ilalim ng bawat eroplano, ang tanyag na 7-barrel 30mm rotary cannon ay nagsimulang umandar. Ang labanan sa Strait of Hormuz ay opisyal na lumipat mula sa long-range attacks patungo sa madugong direct sweep. Ang battle space ay hindi na lamang tunggalian na mga komplikadong navigation technologies kundi isang labanan para sa buhay sa pagitan ng mga lumilipat na armored machines at ang katatagan ng ground defense forces. Ang pasimula ngang pinakamarahas na araw ngang operasyon sa kasaysayan ngang Persian Gulf ay opisyal nang nagsimula. Ang bukang liwewe ay nagpakulaing matingkat na pula sa karagatan sa labas ngang Strait of Hormuz, ngunit ang kulay na iyon ay mabilis na humalo sa kulay ngang apoy at usok ngang isang malupit na araw ngang digmaan. Ang A-10 Squadron ng US Air Force, matapos lumabas mula sa dilim ay ganap na ngayong kontrolado ang low-altitude tactical space. Ang sandigan ng mga makina ng digmaang ito ay ang monolithic titanium bathtub armor na bumabalot sa cockpit at ang matibay na mechanical systems na nagpapahintulot sa kanila na balewalain ang small arms fire para makalapit sa target sa napakaikling distansya. Habang ang mga A-10 ay nagsisimulang sumisid, ang dagat ay tila naipit sa ilalim ng aerodynamic pressure. Ang kanilang target ay ang mga Noor anti-ship missile complexes at ang coastal defense systems ng militar ng Iran na kalalantad pa lamang matapos ang atake ng Tomahawk. Ang ground punching machine na tinatawag na GAU-8 Avenger 30mm rotary cannon sa ilalim ng bawat eroplano ay nagsimulang magpakawala ng apoy. Libo-libong armor-piercing depleted uranium rounds ang humati sa hangin sa bilis na supersonic patungo sa mga konkretong kuta ng IRGC. Ang nakakatakot na lakas ng mga balang ito ay madaling dumurok sa armor ng mga mobile missile launchers na ginagawang nagliliyap na tumpo ng bakal ang nga makina ng digmaang nakakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang trajectory ng 30mm rounds na dumaan sa mga trenches ay parang isang hindi nakikitang karit na nagbubungkal sa tuyong lupa at bato na lumilihang nga ulap nga alikabo at mga piraso nga metal na tumatalsik sa kung saan-saan. Sa kabila ng pagkakatawago at pagkakaprotekta sa mga underground bunkers sa kabundukan, kapag nalok na no optoelectronic aiming system no mga attack aircraft no Estados Unidos, wala ng armor ang makakatagal sa mapanirang lakas ng nakatutok na anti-tank weapon na ito. Sa lupa, ang militar ng Iran ay dumanas ng napakabigat na pinsala sa mga sundalo at kagamitan. Ang mga tactical communication stations ay naputol nang ang mga kabla ay pinagpira-piraso ng 30mm shells. Isang anti-ship missile battery na sinusubukang kumuha ng coordinates patungo sa mga US Navy destroyers ay tinamaan ng isang A-10. Ang nga armor-piercing rounds ay nagpasabog sa fuel tank ng missile na lumikhang ang isang dambuhalang secondary explosion na tumupok sa buong combat crew at sa mga suportang sasakyan sa paligid. Ang coastal defense line na binuo sa loop ng maraming taon ay nagkawata-wata na ngayon. Ang sundalong Iranian ay napilitang lisanin ang kanilang nakalantat na pwesto na kumalat sa mga lambak at kuweba upang iwasan ang pangalawang bukso nga atake ng US Air Force. Ang langit ay nagliwana sa mga tracer rounds na parang lambat ng gagamba ng kamatayan na tumatakip sa sumisikat na araw. Ang katangi-tanging tuno na BRRRRT GAU, 8 cannon ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan na parang kulo ng put mula sa langit na bumabagsak sa lupa. Ang nga sundalo sa malalim na trenches ay bahagya lamang nakatinggala sa anino ngang warthog bago ang lupa sa ilalim ng kanilang nga paa ay niyanik at nadurog ng ulan ngang mainit na metal. Dugo, putik at mga piraso ngang bakal ay naghalo sa isang kalawakang amoy pulbura at suno na laman. Bawat segundo ay isang pagsubok sa hangganan ng buhay sa ilalim ngang malupit na karit ng teknolohiya. Ang two-ship formation tactic ay mahigpit na ipinatupad ng mapilotong Amerikano habang ang isang A-10 ay nagsasagawa ng direct attack. Ang isa naman ay iikot sa mas mataas na altitude upang mag-obserba sa paligid para sa mga banta mula sa Man-Portable Air Defense Systems, MANPADS.
at handang sumisid upang protektahan ang kasama kung malagay sa panganib. Ang crosswing support na ito ay lumihang isang look ng pakawasa na walang blind spot na sagad na sumubo sa katatagan ng Iranian defense units. Sa ilalim ng direksyon mula sa A303 AWACS na tumatakbo dandang kilometro ang layo, ang mga pilotong Amerikano ay patuloy na nakakatanggap ng real-time coordinates ng mga paggalaw ng militar ng Iran. Tuwing ang isang mobile air defense complex ng Iran ay magbubukas ng radar upang mag-lock ng target, ang kanilang lokasyon ay agad na natutukoy ng US Electronic Warfare System at inililipat sa mag-aaon na umaligid sa itaas. Mula sa mga rack sa ilalim ng pakpak, sunod-sunod na AGM-65 Maverick air-to-ground missiles ang pinakawalan, naghahanap ng mga heat-emitting at active targets. Isang mobile air defense system ng militar ng Iran na kapapaandar pa lamang upang lumipat ng pwesto ang nakita ng infrared sensor. Ang Maverick misile ay direktang bumulusok, naganap na sumira sa launcher at sa mga operator nito. Hindi tumigil doon, ang smart glide bombs ay inihulog din sa mga pasukan ng mga underground tunnels kung saan ang Iranian Forward Command ay sinusubukang isaayos muli ang kanilang hanay. Ang pressure mula sa mga pagsabog sa ilalim ng lupa ay natulak ng mga kolum ng debris, palabas ng mga vents, na nagpapahiwating ang paguhong bahagi ng estratehikong tunnel network. Ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng long-range strikes ng US Navy at ng close-range sweep ng US Air Force ay lumikha ng isang ganap na dominanteng sitwasyon sa unang bahagi ng araw ng operasyon. Upang labanan ang nakakatakot na pinsala mula sa itaas, ang Iranian Military Command ay mabilis na naglabas ng utos na baguhin ang pamamaraan ng pakikidigma. Ang mga industrial smoke generators ay na-activate na mabilis na binalot ang baybayin ng makapal na artificial na fog upang bulagin ang optoelectronic at laser aiming systems ng mga eroplanong Amerikano. Kasabay nito, maraming heat decoys at pekeng signal stations ang ipinakalat sa paligid ng mga critical na lugar upang linlangin ang mga guided missiles ng kalaban. Ang mga tactical response na ito ay kahit papaano ay nagbabagal sa bilis ng atake ng US Air Force, na pumilit sa mga piloto na bumaba pa ng husto, lumilipat sa gitna ng makapal na uso upang tukuyin ang target gamit ang kanilang nga mata. Ang mapangganip na aksyong ito ay hindi sinasadyang nagdala sa mag-aaon sa loob naga-epektibong sakla, nag-short-range air defense fire at heavy anti-aircraft machine guns na may jaliber na 1.5 at 23 mm naga militar ng Iran. Ang yugtongang one-sided sweep ay opisyal ng nagtapos na nagbigay daan sa isang mas pantay at marahas na engkwentro. Bagamat ang formasyon ay nakaranas ng matinding pinsala, ang IRGC ay hindi nagpakita ng senyales ng pagkawatak-watak o pagsuko. Ang disiplina ng militar at ang matapang na espiritu sa pakikipaglaban ay naipakita ng ang mga junior officers ay mabilis na tinipon ang manakaligtas na sundalo na mahagi ng shoulder-fired anti-tank weapons at personal air defense missiles. Sa anumang halaga, kailangan nilang pigilan ang susunod na buksong atake ng kalaban at panatilihin ang kanilang pwesto hanggang sa makarating ang nga reinforcement mula sa kailaliman ng bansa. Ang kalupitan ng mga taktikal na opsyon na ipinapatupad ng militar ng Estados Unidos ay nahaharap sa matinding paglaban ng militar ng Iran na nangangako ng isang susunod na yugto ng pakikipaglaban na puno ng dugo. Ang makolong nga artipisyal na uso ay bumulwa mula sa baybayin ng Hormuz. Kahalo ang alikabok mula sa mga nagliliyap na sasakyang militar, bumuo itong isang perpektong tabing para sa ground forces ng militar ng Iran. Nang mapektenso ang panganib na pagavaila na high-altitude observation advantage, ang 80 Squadron na US Air Force ay napilitang bumaba sa mas mababang altitude, lumilipad sa gitna ng kadiliman upang mapanatili ang pressure ng haluk firepower at maganap ng target gamit ang paningin. Ang tactical decision na ito, bagamat matapang at mahigpit na sumusunod sa Close Air Support Doctrine, ay hindi sinasadyang nagdala sa Emega Armored Machines NG Militar NG Estados Unidos sa isang short-range air defense trap na nakaanda na. Ang IRGC sa ilalim ng pamumuno nga opisyal na bihasa sa terrain ay sinamantala ang pagkakataon habang ang formasyon ng Amerika ay nalilito sa uso upang muling isayos ang kanilang hanay. Maraming self-propelled anti-aircraft guns at dual-barrel anti-aircraft machine guns na may caliber na 23mm at 14.5mm
ang inilabas mula sa mga backup bunkers at inilagay sa isang crossfire. Arrangement sa kahabaan ng makabundok nang ang mga A-10 ay duman sa usok sa altitude na ilang daang metro lamang, ang battle space ay biglang sumabog sa isang siksik na multi-layered fire network. Hindi gumamit ang militar ng Iran ng long-range surveillance radar upang iwasan ang pagkalok ng anti-radiation missiles ng kalaban, kundi ganap na umasa sa optical aiming systems, infrared devices, at ang husay sa pag-abang ng mga anti-aircraft gunners. 10,000 tracer rounds ang humati sa makapal na fog patungo sa flight path ng US Attack Squadron. Ang monolithic titanium armor na bumabalot sa cockpit ng A-10 ay patuloy na tumatanggap ng mga tama mula sa mga small caliber anti-aircraft shells na lumilika nga sparks sa himpapawid at natatapon ng libu-libong piraso ng metal. Bagamat espesyal na idinisenyo upang mabuhay sa siksik na ground fire environment, ang katatagan ng mga makina ng digmaang ito laban sa isang concentrated fire network ay hindi walang hanggan. Kasabay nito, mula sa mga trenches na maingat na nakatago nga, mga bato at desert colored camouflage nets, ang mga Iranian infantry soldiers ay sabay-sabay na nagbuhat ng mga misahman pads. Ang early warning system sa mga eroplanong Amerikano ay patuloy na nag-alarma habang ang infrared Sea-Coxy, mga shoulder-fired missiles ay nakalok sa init na nanggagaling sa jet engines. Agad na tumugon ang US Air Force sa pamamagitan ng pagpapakawala na maraming heat flares na nagliwanag sa langit, kasabay ng mga tactical maneuvers upang matakasan ang nga nakamamatay na balang ito. Ang mga mainit na flares ay nakapanlin lang sa malaking bahagi ng mga missiles ng Iran na lumihis at sumabog sa hangin. Gayunpaman, ang tindi ng Hwalek firepower mula sa iba't ibang direksyon ay lumampas sa kapasidad ng electronic defense system. Isang A-10 na nasa posisyon para umatake sa isang coastal missile site ng militar ng Iran ay hindi nakaiwas sa paghabol ng 3 menpads na sabay-sabay na pinakawalan. Ang una at pangalawang missiles ay nalinlang ng flares at shafts. Ngunit ang pangatlo ay nakalusot sa lahat ng harang. Humabol at sumabog malapit sa kanang makina ng attack aircraft. Ang pagsabog ng warhead ay nagtanggal sa outer shell na gawa sa aluminum alloy, pumutol sa mga panggunahing hydraulic lines, at dumurog sa compressor blades ng makina. Ang dambuhalang makina ngang digmaan ng militar ng Estados Unidos ay gumiwang ng husto, humihilang ang makapal na itim na usok sa likod ng buntot nito. Ang nga babala sa cockpit ay patuloy na kumikislap sa matingkat na pula, nagpapahiwating ng seryosong pagbabangang pressure at panganib ng ganap na pakawalangang kontrol sa steering system. Sa kabilang ng desperadong pagsisikap ng pilotong Amerikano na paandarin ang backup mechanical control system sa pamamagitan ng nga kabel at ituro ang ilong ng eroplano patungo sa ligtas na karagatan, ang pinsala sa istruktura mula sa mga tama nga anti-aircraft shell sa kaliwang pakpak at sa tail system ay nagdulot ng ganap na pagkawala ng lift. Nang mapagtanto na ang eroplano ay hindi na may sasailalim sa kontrol at nahuhulok na patungo sa mabatong baybayin ng Iran, ang pilotong Amerikano ay nagpasya na i-activate ang ejection seat. Isang kislap ngang apoy ang lumabas mula sa cockpit, naktulak sa piloto paitaas bago bumukas. Sa ibaba, ang A-10 Thunderbolt II na punong karangalan ng US Air Force ay bumulusok sa isang limestone hill na lumihan ng isang dambuhalang bolang apoy na umabot ng ilang 10 metro ang taas na nagtatapos sa buhay ng isang maalamat na tank killer. Ang pagkaka-shootdown ng isang tanyag na aerial combat vehicle sa mismong battlefield ay naging isang malaking boost sa moral ng Iranian Defense Forces. Ang kumpiyansa ay kumalat sa kahabaan ng mga nagliliyab na trenches na nagbigay ng lakas sa masundalo na patuloy na gamitin ang kanilang nga armas laban sa mas sopistikadong kaawe. Ang biglaan at totong pagkawalang ito ay agad na niyanig ang tactical command system ng US Offensive Forces. Sa Forward Command Center sa flagship, natanto ng mga senior officers na ang sorpresa ng unang atake ay ganap ng nawala. Ang low-level defense network ng militar ng Iran ay hindi lamang hindi nawasak, kundi napatunayan pa ang napakatindi at epektibong paglaban. Kung magpapatuloy ang attack squadron sa pag-aligid sa mababang altitude upang manghuli ng mga mobile targets, ang US Air Force ay mapapaharap sa pangganib ng pagpapalit ng buhay ng mga piloto at mamahaling kagamitan para sa mga ground targets na may hindi katumbas na tactical value. Ang utos para sa agarang tactical withdrawal ay agad na inilabas sa pamamagitan ng mga encrypted communication channels.
Ang mga natitirang audio Thunderbolt 2 ng Estados Unidos na puno nga butas mula sa anti-aircraft shells ay napilitang ikansela ang kanilang mga hindi patapos na attack runs. Sa isang desperadong pagsisikap na makatakas, ang mga piloto ay nagpasyang bitawan ang lahat ng natitirang mabomba sa mga bakanteng lote upang mabawasan ang bigat ng eroplano. Ang matinding huningang hangin ay umalingaw nang ang squadron ay biglang lumiko, humahati sa makapal na usok upang tumungo sa ligtas na airspace sa itaas ng Arabian Sea. Iniwan ang baybayin ng Iran na nakalubo sa eksena ng pakawasa at makapal na uso ang malupit at malamit na katotohanan ng makabagong pakikidigma. Nang ang anino nga huling Warthog ay naglaho sa likod ng mga kulay abong ulap, isang nakakatakot na katahimikan ang nagsimulang bumalot sa buong Strait of Hormuz. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan o pagsuko. Iyon ang tahimik bago ang kamatayan pagkatapos ng isang pinakamarahas na bagyo nga Hualek firepower na dumaan sa Persian Gulf sa loop ng maraming dekada. Sa kahabaan ng mabatong baybayin, ang kolom ng makapal na itim na usok ay patuloy na bumubulwa mula sa mga guho. Tumataas upang takpan ang unti-unting tumitinding sikat ng araw. Ang tanawin sa harap ng mga mata ay parang isang larawan ng impyerno sa lupa, patunay ng nakatakot na mapanirang lakas ng precision-guided weapons. Ang marahas na labanan ay nag-iwan sa lupa nga malalalim na bunganga ng bomba na parang masugat ng daigdig, mga piraso nga semento at bakal na nadurok, at hindi mabilang na mga piraso nga metal na nakakalat sa kung saan-saan na amoy pulbura at suno na laman. Sa panig ng militar ng Iran, ang ERGC ay agad na nag-organisa ng medical rescue at paglilinis ng battlefield nang mawala ang tunog ng jet engines ng mga eroplanong Amerikano. Sa ilalim ng mga gumuhong bunkers dahil sa matinding pressure mula sa 30mm shells at AGM-65 Maverick missiles, ang engineering force ay nagmamadaling gumamit ng mga pala at maging ang kanilang mga kamay na duguduan na upang maghukay, nakikipagkarerahan sa oras upang iligtas ang mga kasamang natabunan. Ang coastal surveillance system ng Iran ay halos ganap ng nabura matapos ang unang O1 kick bombing gamit ang Tomahawk cruise missiles. Ang mga modernong Nur anti-ship missile complexes na siyang karangalan ng Coastal Defense Force ay naging matumpo na lamang ng suno na bakal na may nakakasulaso na amoy ng aspalto at nasuno na gasolina. Gayunpaman, sa kabila ng nakakatakot na pinsala sa buhay at kagamitan, ang command structure ng Iranian Ground Defense Force ay nanatiling matatag sa isang mahiwagang paraan. Ang masundalong ito ay nagpatunay ngang matinding katatagan at kakayahang mabuhay sa ilalim ngang napakalakas na Hualek firepower mula sa US Air Force at US Navy. Agad-agad, ang nga backup missile launchers mula sa mga lihim na base sa kabundukan ay mabilis na ipinadala upang punan ang butas sa depensa sa frontline. Ang matapang na paglaban na short-range air defense fire ang bumasa sa pagsalakay ng kalaban na nagligtas sa kabuwang Iranian defense system mula sa pagguho. Sa kabilang dako, sa Forward Command Center ng 5th Fleet sa Bahrain, ang tensyon ay bumabalot sa mga operation centers. Ang tiwala sa isang perpektong preemptive strike ay ganap na naglaho dahil sa huling assessment report. Ang pagkaka-shootdown NGI sang iconic na Atsin Thunderbolt ay sa pamamagitan NG aircraft fire at manpads ng Iran ay isang malamig na tubig sa Close Air Support Doctrina NG US Air Force. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na sa isang asymmetric warfare environment na may kaway na handa. At may espiritu ang pakikipaglaban hanggang kamatayan, walang anumang weapon system ang hindi matatablan. Ang preemptive strike na inaasahan ng Pentagon na ganap na paralisahin ang kalaban ng hindi nagbubuwis ng buhay ng mapiloto ay nagpakita ng mga nakamamatay na risk. Ang mga generals ng militar ng Estados Unidos ay napilitang muling surin ang kabuuang interception capacity ng militar ng Iran. Higit pa rito, ang pagtukoy sa coordinates at pagpaplano para sa pagliligtas sa pilotong Amerikano na kakatalon lang sa isang mapanganib na kabundukan na kontrolado na Iran ay nagiging isang napakahirap na tactical problem na nangangailangan ng isang komplikadong special ops mission na may dalang napakataas na panganib ng casualty sa mga darating na araw. Ang unang labanan sa baybayin ng Hormuz ay nagtapos ng walang malinaw na estratehikong tagumpay para sa alinmang panig.
Hindi nito pinatay ang apoy ng hidwaan, kundi sa halip, nagsilbi itong mitsa na direktang itinapon sa dambuhalang bariles ng pulbura ng buong gitnang silangan. Parehong natantong Estados Unidos at Iran na ang lahat ng diplomatic communication channels ay opisyal ng nasunok at ang core interest conflict na ito ay hindi mareresolba ng isang bukso ng atake lamang. Sa Tehran, ang Supreme National Security Council ay opisyal na naglabas ng utos para sa pambansang mobilisasyon sa kailaliman ng lupa. Ang mga strategic long-range ballistic missile bases ng Iran ay nagsimulang lumipat sa pinakamataas na combat status, nakakarga ng gasolina at naglalok ng mga targets, nakatutok sa maraming base militar NG, Estados Unidos na nakakalat sa buong Persian Gulf. Samantala, sa Pentagon sa Washington, maraming emergency orders ang nilagdaan na nagutos na magpadala ng higit pang strategic bomber squadrons, muling ireposisyon ang mga dambuhalang carrier strike groups, at pakilusin ang Marine Corps mula sa iba't ibang base sa buong mundo patungo sa rehiyon. Ang nakakatakot na bangungot sa baybaying ito na puno ngang usok at apoy ay hindi pa ang katapusan. Ito ay ang madugong pasimula para sa isang malawakang digmaan. Isang vortex ng karahasan na sumiklap, lampas sa lahat ng kontrol. Ang apoy mula sa Strait of Hormuz ay opisyal ng kumalat, na nangangakong hihilahin ang pakikilahok ng maraming makapangyarihang bansa at kaalyado, na nagtutula sa mundo sa isang bagong era ng malupit na tunggalian sa geopolitics na puno ang kawalang katiyakan.